Galit na galit si Eric matapos niyang malaman na si Bianca ang nasa likod ng mga pagtatangka sa buhay ni Marian. Hindi rin inakala ni Eric na isa si Bianca sa mga naghahabol sa dark skies at makuha ang kanyang yaman. Isa sa mga hinahabol ng mga kalaban ang lahat ng mga pera at ari-arian na minanan niya sa kanyang mommy Natasha. Kung sino sa mga kalaban niya na naghahangad sa kanyang buhay ang makapatay sa kanya, ay siya ding makakakuha ng lahat-lahat ng meron siya. Hanggat hindi pa siya dumarating sa edad na 35 ay patuloy na nanganganib ang kanyang buhay. Pati ang kanyang mga mahal sa buhay ay pwedeng madamay sa panganib. Kailangan din niyang makasal bago siya mag-35 upang maisuot niya na sa kanyang kamay ang singsing na simbolo ng kanyang pagiging leader. Kahit nasa kamay na niya ang singsing na iyon ay hindi pa rin niya pwedeng isuot sa kanyang daliri dahil sa mismong araw ng kanyang ika-35 na kaarawan lang ito pwedeng mailagay sa kanyang daliri. Ang babaeng kanyang napiling maging asawa naman ay bibigyan niya ng kahalintulad ng kanyang singsing bilang simbolo na iisa sila. Nilulusob tayo! Malakas na sigaw na isang lalaki upang marinig siya ng mga kasama. Patakbo rin siyang pumunta sa ikalawang palapag upang bigyang babala ang kanyang amo na kasalukuyang nakikipaglaro sa mga napili nitong tauhan. Madam, bilisan mo dyan. Kailangan maitapkas ka. Nilulusob tayo! Malakas na sigaw na isang lalaki upang marinig siya ng mga kasama. Patakbo din siyang pumunta sa ikalawang palapag upang bigyang babala ang kanyang amo na kasalukuyang nakikipaglaro sa mga napili nitong tauhan. Nasa kalagitnaan ng pakikipagtalik si Bianca ng mga sandaling iyon. Madam, bilisan mo dyan. Kailangan maitakas ka na namin bago pa kayo makita ng kalaban ninyong nakapasok dito sa bahay. Pasigaw na wika ng lalaki. Bali walang tumayo si Bianca mula sa kama at naglakad patungo sa closet nito. Agad din siyang naglagay ng kanyang damit sa katawan at kinuha din ang kanyang baril. Dinala din niya ang kanyang bag na laging nakahanda para sa kanyang pagtakas. Tayo na! Mga storbo sila! Galit na wika niya sa mga tauhan. Nakadamit na din ang dalawa nang lumabas siya galing sa loob ng closet niya. Malalaki ang kanilang hakbang na nagtungo sa kanyang helicopter na nasa rooftop at doon sila sumakay. Mag-isa si Eric na pumasok sa bakuran ng bahay ni Bianca Quintos. Bawat tauhan ni Bianca na sasalubong sa kanya ay binabaril niya sa ulo. Walang iba na nasa isip ni Eric ng mga sandaling iyon kung hindi ang makita niya si Bianca at pagbayarin ito sa kanyang mga kasalanan sa kanya, lalong-lalo na kay Marian. May isang lalaki pa na biglang lumabas mula sa pader at tinangkang agawin ang hawak niyang baril. Mabilis namang nakailag si Eric at umikot din siya upang hindi siya mahawakan ng lalaki. Agad niyang itinaas ang kanyang paa at sinipa ng napakalakas ang sikmura ng lalaki. Napadaing ang lalaki. Napaatras din siya habang hawak ang kanyang tiyan na tinamaan ng paa ni Eric. Gago! Akala mo makakaisa ka sa akin ha? Sigaw niya sa lalaki. Muli din niyang nilapitan ng lalaki at binigyan ng malakas na suntok sa muka. Ayan ang nababagay sa'yo, gago! Sabi pa niya, bago niya ito binaril sa dibdib. Muli din siyang kumubli sa may pader dahil may bumaril sa kanya. Kinuha niya isang granada sa kanyang bag at mabilis na kinagat ang pin. Sinilip muna niya ang kinaroroonan ng mga kalaban bago niya inihagis ang granada at patakbo din siyang pumasok sa kabahayan habang binabaril ang mga tauhan ni Bianca na nasa loob. Langiya, bakit hindi sila nauubos? Malakas na wika ni Eric dahil napansin niyang napakarami ng kanyang mga kalaban. Hindi pa nakakarating ang kanyang mga tauhan sa lugar, kaya mag-isa niyang hinarap ang kanyang mga kalaban. Ngayon din naisip ni Eric na hindi pala ordinaryong babae si Bianca Quintos. Dahil nakikita ngayon ni Eric ay isang pinuno ng isang organisasyon na hindi niya sigurado kung ano. Nakilala lang niya si Bianca noon sa pamamagitan ni Helen. Naging magkaibigan ng dalawa noon na nag-aaral pa lang sila sa Paris. Parehong marketing ang kinukuha ng dalawang babae noon kaya lagi silang magkasama ng dating asawa. Noong bumalik sila ng Pilipinas na Helen at Mirasol ay naiwan naman sa Paris si Bianca. Nagpakita lang ulit sa kanya ang babae noon nung wala na si Helen. Sa Amerika din sila muling nagkita. May isang business conference siyang dinaluhan doon at doon niya muling nakita si Bianca.
Dahil dati na silang magkakilala, ay niyaya niya si Bianca na mag-dinner sila. Pumayag naman ang babae na lumabas kasama siya. Sa isang sikat na restaurant din sila kumain ni Bianca noon. Biglang bumalik sa kasalukuyan si Eric dahil sa narinig niyang ugong ng helicopter mula sa rooftop ng bahay. Alam niyang tatakas na ang mga kalaban niya kasama si Bianca kaya mabilis siyang tumakbo patungo sa hagdan paakyat sa second floor. Kailangan niyang mahuli ang kalaban at makuha ng buhay si Bianca. Hindi maaaring makatakas ang babaeng nagtangka sa buhay nila ni Marian. Malaking banta din ang babae sa kanilang buhay ngayon kaya kailangan niyang mahuli ito para matahimik na ang kanilang pamumuhay na mag-anak. Sinalubong din siya ng mga tauhan ng babae na nasa second floor, kaya muli siyang nagtago sa malaking poste. Binaril din niya mga ito at patakbo din siya lumabas mula sa kanyang pinagtataguan para makarating siya sa terrace ng bahay. Naubusan din siya ng bala kaya ang mismong baril na ang ibinato niya sa ulo ng kanyang kalaban na natitira. Sapul naman ito sa ulo kaya bigla din itong bumagsak sa sahig na nakadilat ang mata habang naliligo ng sariling dugo. Kinuha din ni Eric ang Armalite na dala ng kanyang kalaban at patakbo siyang lumabas sa may terrace. Umakyat din siya sa hagdan patungo sa rooftop upang pigilan ang pag-alis ng helicopter. Ngunit nakalipad na ito at papalayo na din sila mula sa rooftop ng mansion. Patakbo pa rin na lumapit si Eric sa may railings at pinaulanan ng bala ang helicopter. Ngunit hindi na umabot ang kanyang bala dahil malayo na ito. "Boss, malayo na sila!" Napalingon si Eric dahil sa narinig niyang boses ng isa niyang tauhan. Nakarating na din pala ang mga ito ngunit wala naman na silang inabutan na buhay. "Nasaan si Mike?" Kunot noong tanong ni Eric kay Edward. "Nasa ibaba sila, boss. Tinitingnan nila kung may natitira pang buhay." Sagot naman ni Edward. Agad naman na tumalikod si Eric sa lalaki at malalaki ang hakbang niyang bumaba sa hagdan. Mabilis din siyang bumaba sa unang palapag at hinanap si Mike. "Boss, anong gagawin natin sa mga tauhan ni Bianca?" Tanong sa kanya ni Mike. Bilib na bilib din siya sa kanyang amo dahil sa galing nito sa pakikipaglaban. Mag-isang pinasok ni Eric ang pugad ng kalaban at inubos niya ang mga tauhan ni Bianca ng mag-isa. "Ipunin niyo lahat ang mga katawan at dalhin dito sa loob. Kailangan na maisama sila ng lamunin ng apoy. Pagkatapos natin pasubugin ang buong lugar na to." Sagot ni Eric. Parang gusto din niyang muling pagbabarili ng mga lalaking wala ng buhay dahil sa galit niya na nakatakas ang taong pakay niya. Agad din na pinaghihilan ng kanyang mga tauhan ng mga katawan na wala ng buhay. Inipon nila ang mga ito sa loob at tinaniman din nila ng bomba ang paligid ng bahay. Nilagyan pa nila ng mga granada ang mga katawan ng mga tauhan ni Bianca bago nila nilisan ang lugar. Nang malayo na sila ay saka pinindot ni Eric ang switch ng mga bomba. Boom! Wika pa niya. Biglang sumabog ang malaking bahay sa village na iyon na ikinagulat ng mga nakakita. Gabi na rin, kaya kitang-kita talaga ang liwanag ng apoy na nagmula sa nasusunog na bahay. Wala namang ibang madadamay sa pagsabog dahil malayo ang mansyon sa ibang bahay. Nakita pa ni Eric mula sa kanyang side mirror ang laki ng apoy na nagmumula sa mansyon na pinanggalingan nila. Ngunit hindi pa rin siya makontento dahil natakasan siya ng kanyang kalaban. Kailangang ipahanap kaagad niya si Bianca dahil sigurado siyang manggugulo ulit ito sa kanya at sa kanyang pamilya. Hindi siya pwedeng magpakakampante dahil pwedeng nasa paligid lang niya ang babae. Isang linggo na ang nakalipas magmula nang iuwi ni Eric si Marian sa villa. Magmula din ng araw na iyon ay hindi na nagpakita si Eric sa mag-iina dahil meron daw itong inaayos na problema. Ipinagpasalamat naman iyon ni Marian dahil hindi pa talaga siya handa na makaharap ang lalaki. Galit pa din siya sa ama ng kanyang 3 makukulit na anak. Lagi pa din niyang naiisip ang sandali na tinangay ni Eric ang mga anak niya at inalayo ang mga ito sa kanya. Nakaupo si Marian sa lanay habang ang 3 anak naman niya ay tinuturuan ni Lynn kung paano lumangoy. Nakabantay naman sa gilid ng pool si Doris upang alalayan si Lynn na tumingin sa 3 bata. Nakita din ni Marian si Lydia na palabas sa lanay at papunta ito sa kanya. "Ma'am Marian, nandito po si Attorney Alegre. May kailangan daw po siya kay Young Master. Pero wala naman dito ngayon si Young Master, kaya kayo na lamang daw po ang kakausapin niya." Wika na Lydia kay Marian.
Okay, Ate Lydia, papuntahin mo na lang po siya dito sa lanay at pakidalhan na rin kami ng merienda. Salamat. Sagot na Marian. Nagtaka din siya dahil hindi naman siya kilala ng attorney ng mga Del Rio pero bakit siya kakausapin dito? Ano ang pakay sa kanya ng matanda at bakit hindi na lang nito intayin ang pagbabalik ni Eric upang siya ang kausapin? Magandang umaga sa iyo, Mrs. Del Rio. Kinagagala kitang makilala. Tunay niyang napakaganda mo pala talaga, Mrs. Del Rio. Kaya pala hindi ka na pinakawalan ni Young Master at itinali ka na ng tuluyan sa kanyang leeg. Well, natutuwa ako dahil malapit na rin maging maayos ang lahat. Magiging malaya na kayo na mamuhay at pwede na rin kayong mamasyal na mag-anak sa kahit saang lugar niyo gustong pumunta. Konting tiis na lang, Mrs. Del Rio. Malapit nang matapos sa mga pagsubok. Pambungad na pagbati at salaysay ni Atty. Alegre. Kinamayan din niya si Marian at ninitian. Nagulat naman si Marian dahil sa kanyang mga narinig. Naguguluhan din siya dahil tinatawag siyang Mrs. Del Rio ni Atty. Alegre. Hindi naman siya asawa ni Eric Del Rio, kaya hindi siya dapat natawagin na Mrs. Del Rio. Magandang umaga din sa iyo, Atty. Gusto ko lang pong linawin sa inyo na hindi po ako asawa ni Eric Del Rio. May mga anak lamang po ako sa kanya pero hindi po ako asawa. Nagkakamali po kayo sa tinuran niyo. Paliwanag ni Marian. Ngumiti naman ng nakakaloko ang matandang attorney. Muli din siyang humakbang at pumunta sa tabi ni Marian. Halika, Mrs. Del Rio. Umupo tayong dalawa para makapag-usap tayo ng mabuti. Wika ng attorney. Nauna na din siya umupo sa sofa at kinuha pa ang juice na nasa ibabaw ng lamesa at ininom. Sarap. Wika niya habang nakatitig sa baso. Muling ibinaba ni attorney ang baso sa ibabaw ng lamesa. Sa kanya hinarap si Marian. Tahimik lang ang babae habang nakatingin sa kanya. Bueno, Mrs. Del Rio, naparito ako upang personal kong maibigay sa iyo ang mga papeles na ipinaayos sa akin ni Young Master. Wika ni attorney. Binuksan din niya ang dala niyang briefcase upang kunin ang mga papeles na sinasabi nito. Hindi naman maintindihan ni Marian ang kanyang sarili dahil bigla na lang siyang kinabahan. Napakalakas ng kanyang kaba sa kanyang dibdib na hindi niya mawari. Para din siyang nanlalamig at nanginginig ang laman. Attorney, ano pong mga papeles iyan at bakit sa akin niyo ibibigay? Dapat pong hintayin na lamang ninyo sa Eric para sa kanya niyo yan ibigay. Kinakabahang wika ni Marian. Bigla din siyang pinagpawisan dahil sa kaba. Kinuha din niya ang kanyang baso at sumimsim siya ng juice. Mrs. Del Rio, ito ay ang mga birth certificate ng triplets. Naisali na silang lahat sa apelyido ni Young Master. Ito naman ay ang inyong marriage contract ni Young Master. Wika ni attorney, sabay lahat sa harapan niya ng mga papeles. Naibugan naman ni Marian ang juice na kanyang iniinom. Nasamid din siya dahil sa pagkagulat niya sa sinabi ng attorney. Umubo pa siya habang pinapalo ang kanyang dibdib. Ano sinabi mo, attorney? Marriage contract namin ni Eric? Nanlalaki ang mga mata na tanong ni Marian sa kausap na matanda. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig at tila nag-e-echo pa ito sa kanyang pandinig. Tama ang narinig mo, Mrs. Del Rio. Marriage contract nga ito. Nakaregistered na din ito sa NSO kaya legal na asawa ka na ni Young Master. Sagot ni attorney. Nakangiti din ang matanda at mukhang masayang-masaya ito sa ngayon. Teka lang, attorney. Huwag ka naman magbiro na ganyan. Paano kasal na ako sa kumag na iyon wala akong matandaan na pumayag akong makasal sa kanya. Bawiin mo yan, attorney. Ayokong pakasalan ng salosong kumag na iyon. Ayoko. Malakas ang boses na wika ni Marian. Parang iiyak na din siya dahil sa pagkabigla. Ayaw din niyang maniwala na kasal na siya kay Eric ngunit hawak naman niya ang papel na siyang ebidensya na totoong kasal na nga sila ni Eric. Nakalaminate pa ang marriage contract nila kaya hindi niya ito pwedeng punitin. Wala ka na magagawa pa, Mrs. Del Rio, dahil nakapirma ka na dyan sa marriage contract ninyo. Kaya wala na tayong magagawa pa para bawiin ang kasulatan. Walang divorce dito sa Pilipinas, Mrs. Del Rio. Kaya tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Ikaw na ang reyna ng bahay na ito at reyna ng puso ni Young Master. Congratulations sa inyong dalawa at hangad ko ang inyong kaligayahan. Mahabang sagot ni Atty. Alegre. Tumayo na din siya at nagpaalam kay Marian. Magpapaalam na ako, Mrs. Del Rio. Itago mong mabuti ang marriage contract ninyo ni Young Master. Tandaan mo, ikaw na ang reyna ni Young Master. Paalam ng attorney at bakas din sa mukha nito ang tuwa dahil sa kanyang ginawang pagsaayos ng lahat.
Ilang minuto ding nakatulala si Marian dahil sa kanyang pagkabigla. Hindi niya alam kung totoo ba ang lahat o nananaginip lamang siya. Iniisip din niya kung kailan siya pinapirma ni Eric ng marriage contract. Lynn! Malakas na sigaw ni Marian upang marinig siya ni Lynn. Gusto niyang magtanong sa babae kung nasaan ang amo nitong kumag dahil gusto niyang makausap. Agad naman na umahon ng swimming pool si Lynn upang alamin kung bakit sumisigaw si Marian. Inihabilin din niya ang tatlo kay Ate Doris upang matingnan ang mga ito. Nagsuot din siya ng bathrobe bago pumunta sa kinauupahan ni Marian. Ma'am Marian, bakit ka sumisigaw? Nagtatakang tanong ni Lynn. Kinakabahan din siya dahil ngayon lang niya narinig na sumigaw ng ganoong kalakas si Marian. Nasaan ang boss mong kumag? Tanong ni Marian sa babae. Nagulat naman si Lynn dahil nakikita niyang galit na galit si Marian. Namumula din ang mukha nito at kuyom ang kamao. Parang ibang Marian na ang kanyang kaharap dahil sa itsura nito. Tinawag din itong kumag si Eric, kaya alam niyang galit talaga ito sa boss niya. Hindi pa sila dumarating, ma'am. May hinahanap kasi silang tao na may malaking kasalanan kay boss. Kailangan nilang mahuli iyon bago mag-birthday si boss sa 20. Sagot ni Lynn sa akin niya. Tawagan mo ang kumag na iyon. Sabihin mong umuwi dito at magtutos kami. Padabog na wika ni Marian. Nagmarcha din siyang papasok sa loob ng bahay. Bakas din sa mukha ni Marian ang matinding galit. Hala, ano nangyari kay mom? Bakit galit na naman siya kay boss? Tanong ni Lynn. Nagsasalita na siyang mag-isa dahil iniwan na siya ni Marian. Agad naman na pinaahon ni Lynn ang triplets mula sa pool. Kailangan niya tapusin na ang swimming lesson ng triplets upang matawagan niya si Eric. Ate Doris, ikaw na bahala sa triplets. Paliguan mo na sila kaagad para hindi sila sipunin. Kailangan kong matawagan siyang master. Wika ni Lynn sa yaya ng mga bata. Agad naman na dinala ni Ate Doris sa itaas ang triplets upang mapaliguan at mabihisan. Kilala niya si Marian bilang mabait at mapagkumbabang babae. Ngunit ang nakita niyang Marian kanina ay parang palaban at handang manakit dahil sa galit na bumabalot sa katauhan nito. Kinuha ni Lynn ang kanyang cellphone at agad na nagpadala ng message kay Eric. Ayaw din niyang tawagan ng kanyang boss dahil natatakot siyang masinghalan nito. Nag-aalala siya na baka mainit ang ulo ni Eric at sigawan siya. Boss, pinapauwi ka di ba Marian? Gusto ko daw niya makausap. Ngunit mas natakot si Lynn dahil biglang tumawag sa kanya si Eric. Hindi akalain ni Lynn na mababasa kaagad ng boss niya ang kanyang message. Hindi pa nga niya nailalapag sa side table ang phone ay nag-iingay na. Hello boss? Alanganin na sagot ni Lynn. Lynn, totoo bang pinauuwi ako na ang asawa ko? Tanong ni Eric. Ha? Asawa? Paano mo naging asawa si ma'am boss? Hindi mo pa naman siya pinapakasalan, asawa agad? Tanong ni Lynn sa kanyang boss. Lalo din siyang naguluhan dahil sa dalawang amo niyang weird. Basta pakasabi na lang sa asawa ko na uuwi ako mamayang gabi. Sagot ni Eric at agad din na pinutol ang tawag. Paano naman kaya niya naging asawa si ma'am? Bagay nga ang tawag sa kanya ni Ma'am Marian. Kumag. Wika ni Lynn. Natatawa pa din siyang pumasok sa banyo at naligo dahil sa dalawa niyang amo na parang ewan. Excited naman si Eric dahil pinapauwi na siya ni Marian sa villa at gusto daw siyang makausap ng babae. Parang gusto din niya sumigaw sa tuwa ngunit nagpipigil lamang siya dahil ayaw niyang magtanong na naman ang kanyang mga tauhan. Bumili pa siya ng mga pasalubong para sa kanyang mag-iina. Pasipol-sipol pa siya habang pasakay sa kanyang kotse. Para siyang teenager na nagsisimula palang umibig sa lagay niya ngayon. Hirap na hirap naman si Mike sa pagbuhat ng mga pinamili nilang laruan sa toy shop. Si Larry naman ay puro pagkain ang dala niya. Ang ibang mga tauhan naman ni Eric ay nagmistulang parade floats sa dami ng mga bulaklak na dala nila. Nagtataka din sila sa kanilang amo dahil sa biglaang pagbabago ng mood nito. Parang kanina lang ay sumisigaw sa galit dahil wala silang maibigay na magandang ulat tungkol sa paghahanap nila kay Bianca Quintos. Ngunit biglang nagbago dahil lamang sa isang text. Boss, sigurado ka ba na pinapauwi ka ni ma'am? Baka pinagtitripan ka lang ni Lynn. Alam mo naman na may pagkapilyo ang babaeng yun. Tanong ni Mike sa kanyang boss. Pagkasakay nila sa kotse. Isang linggo din silang magkakasamang naghahanap kay Bianca Quintos kung saan-saan na din sila nakarating na mga lalawigan ngunit hindi nila natagpuan si Bianca.
Kahit ano pa man, basta gusto daw ako makausap ng asawa ko. Sagot ni Eric. Tiningnan pa niya ang kanyang mukha mula sa rear mirror ng kotse niya. Kinuha din niya ang kanyang suklay at sinuklay pa niya ang buhok. Inayos din niyang mabuti ang kwelyo ng kanyang polo shirt bago nagrelax sa kanyang upuan. Napapailing naman si Mike dahil sa kanyang boss. Halata kasi niyang kinikilig ang kanyang amo. At din itong makauwi na sila sa villa upang makita ang mag-iina nito. Hindi mapakali si Marian dahil inip na siyang naghihintay kay Eric. Hindi lang din 10 beses niyang tinanong si Lynn kung anong oras darating ang asawa niyang hilaw. Nasa living room si Marian at pabalik-balik ito ng lakad, paikot sa malawak na living area. Si Lynn naman ay nahihilo na sa kakapabalik-balik ni Marian. Hindi naman siya makareklamo dahil trabaho naman niyang bantayan ng mag-iina. Nakailang baso na din siya ng juice ngunit si Marian ay hindi pa nauubos ang nasa baso niya. Pababa naman ang triplets dahil pakakainin na sila ng hapunan ni Doris. Kanina pa nagsasabi si Emerson na gutom na ito, kaya ibinabanan niya ang 3 upang ipaghanda na ang mga ito ng pagkain nila. "Mommy!" Sigaw ni Edison dahil nakita niya ang ina na palakad-lakad sa malawak na living room. Kanina pa niya hinahanap ang ina ngunit hindi niya makita. "Hello, babies!" Pagbati ni Marian sa mga anak. Sinalubong din niya ang mga ito at niyakap ng mahigpit at hinalikan. "Mommy, bakit ka nandito? Bakit hindi mo kami tinuruang magsulat ng name namin kanina?" Tanong ni Erickson. Nasanay na din kasi ang 3 na tinuturuan sila ni Marian magsulat at magbasa. "Sorry, babies. Hinihintay kasi ni Mommy si Daddy kaya ako nandito." Sagot ni Marian. Isa-isa din niyang hinalikan ng mga bata at niyakap. "Mommy, bakit gusto mo umuwi si Daddy dito?" "Bad siya, Mommy. Kinuha niya kami ni Emerson." Wika naman ni Edison habang nangahaba ang uso. Hindi pa rin niya makalimutan ang ginawa sa kanila ng ama. "Emerson, di ba sinabi na ni Mommy na kinuha kayo doon sa island ni Daddy dahil gusto niya kayo ipasyal?" Paliwanag ni Marian sa kanyang anak. Kahit ilang beses na rin niyang sinabi, iyon sa 2 anak, hindi pa rin sila naniniwala sa kanya. Galit pa rin sila sa kanilang ama at ayaw din nila itong makita. Si Erickson lamang ang hindi niya problema dahil wala itong alam sa ginawa ng daddy nila noon. Madalas ding hanapin ni Erickson ang kanyang ama dahil na-miss na daw niya ito. Kahit hindi naman nakasama ng matagal ni Erickson ng ama pero mahal niya ito at malapit siya sa ama. "Mo, Marian, nakahanda na po ang dinner." Pagtawag ni Lydia sa mag-iina, agad naman pumunta sa dining table ang 3 bata. Naiwan pa rin si Marian sa living room dahil hindi naman siya nagugutom. Bigla din silang nakarinig ng mga busina ng sakyan kaya alam nilang dumating na si Eric at ang mga tauhan nito. "Ma'am, dumating na si boss." Wika ni Lynn. Lumabas din siya ng main door upang salubungin ng amo. Bigla namang kumulo ang dugo ni Marian dahil dumating din ang kanyang hinihintay. Kuyom ang kamao niya na naghihintay sa kanyang kinatatayuan. Galit talaga siya sa lalaki dahil sa ginawa nitong pagpapagawa ng marriage contract nila na wala naman siyang alam. Malawak naman ang pagkakangiti ni Eric nang pumasok sa loob ng kabahayan at hinanap ng mga mata niya ang kanyang pamilya. Miss na miss din niya ang mga ito kaya hindi na siya makapaghintay na makita ang mag-iina. Lalo pang natuwa si Eric dahil nakita niyang nakatayo si Marian sa gitna ng living room at naghihintay talaga ito sa kanya. Tumayo muna siya at pinagmasdan ang mukha ng napakaganda niyang asawa. Matamis din ang kanyang pagkakangiti at labas pa ang mapuputing ngipin ni Eric. Pumasok na din ang kanyang mga tauhan upang ilagay sa loob ang mga pinamili niya kanina. Narinig pa niyang nagsigawan ang kanyang 3 minimi dahil sa tawa nila sa mga pagkain na binili niya. Umakyat naman si Mike sa itaas upang dalhin sa kwarto ng 3 bata ang mga laruan na pasalubong niya sa mga anak. "Hey honey, did you miss me?" Malumanay na tanong ni Eric habang nakangiti siya ng matamis. Dahan-dahan din siya lumapit kay Marian dahil hindi naman gumagalaw ang babae sa kinatatayuan nito. Akma rin niyang hahalikan ang pisngi ni Marian nang bigla na lang dumapo sa kaliwang mata niya ang kamao ni Marian. "Rico!" Agad na daing ni Eric, sabay hawak sa kanyang mata. Para din siyang nakakita ng stars dahil sa lakas ng pagkakatama ng kanyang mata. "Han, bakit mo ko sinuntok?" Nakangiwing tanong niya sa babae. Hawak pa rin niya ang kabilang mata na nasaktan. "Nagtatanong ka pa?
Alam mo sa sarili mo kung anong ginawa mo. Walang niya kang kumag ka. Inis na wika ni Marian. Tinawag na din niyang kumag ang lalaki. Bakit? Anong ginawa ko? Maang natanong ni Eric. Tumayo din siya ng tuwid at tiningnan si Marian. Iniisip din niya kung ano'y kinagagalit nito sa kanya at bakit siya nito sinuntok sa mata. Tiningnan naman siya ni Marian ng masama, sabay talikod at may dinampot sa ibabaw ng coffee table. Oh, ayan ang ginawa mo. Scammer kang kumag ka. Galit na sinaksak ni Marian sa dibdib ni Eric ang hawak niyang marriage contract. Agad naman na kinuha iyon ni Eric at nagtatakang tiningnan kung ano ang bagay na iyon ikinagagalit sa kanya ni Marian. Agad din binasa ni Eric ang nakasulat sa papel upang malaman niya ang nilalaman nito. Ngunit biglang nalaki ang kanyang mga mata dahil sa nakita. Tiningnan niya si Marian at alanganin ng umiti sa babae. Hindi akalain ni Eric na ibibigay ni Atty. Alegre ang kanilang marriage certificate kay Marian. Kaya pala galit na galit ang babae sa kanya ngayon. Han, magpapaliwanag ako. Muling napadaing sa Eric dahil muli siyang sinuntok ni Marian sa isa pa niyang mata. Muli din siyang nakakita ng stars. Nahilo din siya sa sakit kaya napaatras siya sa kanyang kinatatayuan. Dalawang kamay na rin niya ang nakahawak sa kanyang muka dahil parehong mata niya ang nasuntok ni Marian. Hanggang muli na naman siyang napadaing dahil sinitmuraan pa siya ni Marian kaya lalo siyang namilipit sa sakit. Roy, tama na mahal. Love, Han. Wika niya na hindi malaman ang itatawag kay Marian dahil sa sakit ng mga natamo niya mula sa asawa. Ngayon din niya nalaman na marunong palang sumuntok si Marian at ngayon ay siya pa ang nasampulan. Walang iya ka talaga? Sino yung tinatawag mong mahal at love? Mga kabit mo? Doon ka galing? Na walang iya ka? Galit na muling nilapitan ni Marian sa Eric at pinagpapalo niya ang braso at katawan nito. Todo salag naman sa Eric dahil ayaw niyang patulan ng asawa. Lihim din siyang nagbubunyi dahil nagsasalo si Marian sa mga endearment na nabigkas niya dala ng pagkataranta kanina. Pustahan tayo. Talo si boss kay Commander. Wika ni Larry kay Mike, saka ipinakita ang kanyang 1,000. Sige, 1,000 din sa akin. Hindi papatalo yan si boss. Matinik yan eh. Sagot ni Mike. Inilabas din niya ang kanyang wallet at kumuha ng 1,000. 1,000 din sa akin. Kay Commander ako. Singit naman ni Lito. Sabay lahat ng 1,000. Wala. Talo na si boss. Mas magaling si Commander. Dagdag pa niya. Kay boss ako. Loyal ako dyan eh. Nagmamalaki naman na inilapag ni Benny ang kanyang 1,000. Kay Commander ako. Sabi din ni Pablo. Kay mama ko pupusta. Annalyn. Hon, galing ako sa trabaho kaya nawala ako dito sa bahay ng ilang araw. May mahalagang bagay kasi akong dapat tatapusin. Paliwanag ni Eric. Akma din niyang hinawakan si Marian ngunit lumayo ang babae sa kanya. Hindi ako naniniwala sa iyo. Scammer ka! Galit pa rin ang sagot ni Marian. Dinampot din niya ang ashtray sa binato kay Eric. Agad namang sinalo ito ni Eric kaya lalong nainis si Marian kaya ang jar sa tabi niya ang kinuha. Honey, masakit yan. Kay Nanay ang jar na yan. Collection niya yan galing China. Wika ni Eric dahil binuhat ni Marian ang Chinese porcelain jar na nasa gilid at balak ibato sa kanya. Agad namang ibinalik ni Marian ang jar at kinuha naman niya ang kanyang suot na sandals at basta nalang ibinato kay Eric. Aray ko! Mommy, Daddy, bakit kayo nag-aaway dalawa? Biglang natigil ang dalawa dahil kay Eric's son. Nakatayo na pala ito sa harapan nila at pinapanood silang dalawa. Bigla ding nahiya si Marian dahil nakita din niya ang mga tauhan ni Eric na pinapanood sila habang inaaway niya ang lalaki. Baby, hindi kami nag-aaway ni Daddy. Naglalaro lang kami ng patintero. Agad na sagot ni Marian sa anak. Sige na, bumalik ka na sa table at kumain ka na doon. Utos din niya sa bata. Kaya muli itong bumalik sa dining. Kayo naman, gusto niyong mawala ng trabaho? Masungit naman na tanong ni Marian sa mga tauhan ni Eric. Naku naman, Commander. Hindi po. Agad na sagot ni Larry at dahan-dahan din siya lumabas. Sumunod din sa kanya ang mga kasamahan maliban kay Lynn na pumunta naman sa kusina. Oh, ikaw namang asawa kong hilaw. Alagaan mo yung mga anak mo. Pasinghal na wika ni Marian kay Eric. Tumaliko din siya at muling bumalik sa kanyang kwarto. Yes, honey. I love you. Pahabol pa ni Eric sa asawa na papakit na sa hagdan.
Boss, baka mapunit niya yung labi mo sa kakangiti dyan. Itago mo na yan. Baka mamaya sunugin pa ni Commander. Wala na. Wika ni Lynn. Nakita niya kasi sa Eric na nakangiti habang umiinom ng alak sa bar counter nito. Pinagmamasdan din ng lalaki ang laminated na marriage certificate nila ni Marian. Nagulat din siya kanina nang malaman niyang kasal na pala ang dalawa. Hindi rin niya alam kung ano ang ginawa ng kanyang boss para mapapirma si Marian ng marriage contract na hindi nito nalalaman. Kaya pala galit na galit si Marian magmula kaninang umaga. Masaya lang ako, Lynn. Sa wakas ay legal na kami mag-asawa at wala nang makapaghihiwalay pa sa amin ni Marian. Wika ni Eric sa dalaga. Ikaw ba, Lynn? Bakit ayaw mo pang ayusin ang problema niyo ni Henry? It's been 10 years. Sa palagay ko naman ay nagbago na siya. Hindi na siya yung dating playboy na iniwan mo. Wika ni Eric kay Lynn. Boss, ikaw na rin ang nagsabi na 10 years na nakalibas. Kaya sigurado ko nakalimutan na rin ako ni Henry. Sagot ni Lynn. Napabuntong hininga din siya dahil sa naalala. Wala pa siyang asawa hanggang ngayon, Lynn. Tumanda na lang siya sa buhay na mag-isa at hindi na rin tumingin pa sa iba. Dahil iniintay kanyang bumalik. Talk to him, Lynn. Give him another chance to prove himself. And he's been looking for you for years now.